Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang payapang baryo ng San Isidro. Maliit lamang ito, ngunit kilala sa kasaganaan ng ani at pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa bawat pagsikat ng araw, maririnig ang tila musika ng mga ibon habang ang malamig na hangin ay dumadampi sa mga punong mangga at niyog. Ang ilog na dumadaloy sa gilid ng baryo ang nagsisilbing buhay ng mga magsasaka at ang makipot na daang lupa ang nag-uugnay sa baryo sa pinakamalapit na bayan. Sa baryong iyon, nakatira si Elita, isang 22 taong gulang na dalaga. Kilala siya bilang masipag, mabait at mapagmahal sa kanyang pamilya. Matagal nang yumao ang kanyang ama kaya silang mag-ina na lamang ang magkasamang namumuhay sa kanilang maliit na kubo. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawala ang pag-asa sa puso ni Elita. Araw-araw siyang tumutulong sa bukid ng kanilang kapitbahay kapalit ng kaunting bigas at gulay. Isang umaga, habang papunta siya sa balon upang umigib ng tubig, napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng mga tao sa gitna ng baryo. Nagkakagulo ang ilan habang ang iba na may tila natatakot na lumapit sa malaking puno ng balete. Lumapit si Elita. "Ano po ang nangyari?" tanong niya sa isang matandang babae. "Huwag kang lumapit, Hija," nanginginig nitong sagot. "May kabayong dumating, wala itong sakay." Napakunot ang noo ni Elita. Isang kabayo lamang ang naroon. Maitim ang balahibo nito na tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Malinis ang katawan nito na parabang mahusay na inaalagaan. May suot itong mamahaling siyahan ngunit walang nakasakay at wala ring nakikitang tali na hinihila ng sinuman. Tahimik lamang itong nakatayo. Hindi ito nagwawala, hindi rin ito kumikilos. Para bang may hinihintay. Unti-unting nagsimulang magbulungan ang mga tao. Kanino kaya iyan? Baka may nawawalang mga ngabayo. O baka may masamang nangyari sa may-ari. Maging ang kapitan ng baryo ay naparoon upang tingnan ang kabayo. Sinubukan niya itong lapitan ngunit hindi ito gumalaw. Nang hawakan niya ang renda, marahan lamang nitong iniangat ang ulo at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may nais itong ipahiwatig. Ngunit walang sino man ang nakaunawa. Lumipas ang maghapon, ngunit nanatili ang kabayo sa ilalim ng balete. Walang dumating na naghahanap dito. Pagsapit ng dapit hapon, iminungkahi ng ilang lalaki na itali na lamang ito sa kulungan ng baryo. Ngunit nang subukan nila, tumanggi ang kabayo. Hindi ito naging marahas, hindi ito sumipa, hindi ito kumagat. Sa halip, marahan lamang itong umatras hanggang muling tumayo sa dati nitong kinatatayuan. Para bang hindi nito maaaring iwan ang lugar. Lalong nabalot ng hiwaga ang buong baryo. Kinagabihan, hindi na nawala sa isip ni Elita ang kabayo. Habang naghahapunan sila ng kanyang ina, muli nilang napag-usapan ang kakaibang pangyayari. "Sa tanda kong ito," sabi ng kanyang ina, "ngayon lang ako nakakita ng kabayong walang may-ari." "Tingin ninyo po ba ay may naghahanap dito?" tanong ni Elita. "Baka oo, o baka wala na." Hindi na nagsalita si Elita. May kakaiba siyang nararamdaman. Hindi takot, kundi awa. Pakiramdam niya ay may hinahanap ang kabayo. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, nagtungo siyang muli sa balete. Naroon pa rin ang kabayo. Ngunit sa pagkakataong iyon, nang mapalapit siya, hindi ito umatras. Sa halip ay marahan nitong inilapit ang ulo sa kanya. Nagulat si Elita. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hindi siya kinagat. Hindi rin ito umiwas. Tahimik lamang nitong hinayaang mahaplos niya ang leeg nito. Napansin niyang may nakatuping piraso ng lumang tela na nakasingit sa ilalim ng siyahan. Maingat niya itong hinugot. Nang buksan niya ang tela, wala siyang nakitang sulat. Sa halip ay isang lumang palawit na yari sa pilak ang naroon. May nakaukit na kakaibang simbolo na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Habang pinagmamasdan niya iyon, biglang humakbang ang kabayo. 1, 2, 3. Pagkatapos ay huminto ito at lumingon sa kanya.
Parang inaanyayahan siyang sumunod. Hindi alam ni Elita kung bakit. Ngunit may kung anong lakas na nagtulak sa kanya upang maglakad kasunod ng mahiwagang kabayo. Dumaan sila sa makipot na daan patungo sa kagubatan. Sa bawat hakbang ay tila lumalalim ang katahimikan. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay unti-unting napalitan ng malamig na hanging dumaraan sa mga puno. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang lumang tulay na bato na matagal nang hindi ginagamit. Doon huminto ang kabayo. Muli itong lumingon kay Elita at sa unang pagkakataon, napansin niyang may sariwang bakas ng putik sa mga paa nito. Ibig sabihin, hindi ito basta naligaw, may pinanggalingan ito. At tila nais nitong ipakita kay Elita ang landas patungo sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa limot. Hindi malaman ni Elita kung bakit patuloy siyang sumusunod sa kabayong walang sakay. May bahagi ng kanyang isip na nagsasabing dapat na siyang bumalik sa baryo, ngunit mas malakas ang damdaming tila humihila sa kanya upang alamin ang misteryong bumabalot sa hayop na iyon. Tahimik na naglakad ang kabayo sa lumang tulay na bato. Ang bawat hakbang nito ay tila may tiyak na direksyon. Nang makatuwid sila, mas naging masukal ang kagubatan. Ang mga punong kahoy ay nagsisiksikan at ang mga baging ay nakalaylay na warii matagal nang walang taong dumaraan sa lugar. Huminto si Elita at lumingon sa daang kanyang tinahak. Halos hindi na niya makita ang tulay dahil natatakpan na ito ng makakapal na dahon. Napabuntong hininga siya. Hindi na siguro ako dapat lumayo pa, bulong niya sa sarili. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay huminto ang kabayo at muling lumingon sa kanya. Hindi ito umalis. Tahimik lamang itong naghihintay. Muling lumakas ang kanyang loob. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang maliit na parang na napapalibutan ng matataas na puno. Sa gitna nito ay naroon ang isang lumang kubo na halos natabunan na ng lumot at mga gumagapang na halaman. Mukhang matagal nang walang naninirahan doon. Bahagyang bumukas ang pintuan ng kubo dahil sa ihip ng hangin. Lumapit ang kabayo at tumigil sa harapan nito. Hindi na ito kumilos. Para bang iyon mismo ang lugar na nais nitong ipakita. Nag-atubili si Elita ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Maalikabok ang buong loob ng kubo. May isang lumang mesa, 2 sirang upuan at isang higaan na halos nabubulok na. Sa ibabaw ng mesa ay may isang lumang lampara at isang kahungyari sa kahoy. Napansin niyang makapal ang alikabok sa lahat ng bagay maliban sa kahon. Parang may humawak rito kamakailan. Lumapit siya. Maingat niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may isang lumang mapa, isang maliit na supot ng mga bariyang pilak, at isang liham na naninilaw na sa katagalan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang liham. Ngunit halos hindi na mabasa ang karamihan sa mga nakasulat. Iisang pangungusap lamang ang malinaw. Kung makarating sa iyo ang kabayong ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong hayaang mapunta sa maling kamay ang lihim na aming binantayan. Napalunok si Elita. Kanino kaya nakasulat ang liham? Sino ang may akda nito? At ano ang lihim na tinutukoy? Habang iniisip niya ang mga tanong na iyon, may narinig siyang mga yabag sa labas ng kubo. Mabilis niyang ibinalik ang liham sa kahon. Tahimik siyang sumilip sa siwang ng bintana. 3 lalaki ang dahan-dahang papalapit. Hindi niya sila kilala. May dala silang mga itak at tila sanay sa paglalakad sa kagubatan. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi maaaring malayo ang kabayo. May nagsabing nakita raw ito sa baryo. Sumagot ang isa. Kapag nakuha natin ang kabayo, mahahanap din natin ang itinago. Napatakip si Elita sa kanyang bibig. Hindi pala siya lamang ang naghahanap sa misteryo ng kabayo. May iba pang may alam tungkol dito at tila handa silang gumawa ng masama upang makuha ang kanilang hinahanap. Biglang humuni ang kabayo sa labas ng kubo. Nagtinginan ang 3 lalaki. Narito siya, sigaw ng isa. Hindi na nagdalawang isip si Elita.
Kinuha niya ang kahon at mabilis na lumabas sa likurang bahagi ng kubo. Tahimik siyang tumakbo habang yakap ang kahon. Kasabay niyang tumakbo ang kabayo. Naririnig niya ang sigawan ng mga lalaki sa kanilang likuran. Patuloy silang humahabol. Sa gitna ng kagubatan ay halos mawalan na siya ng hininga. Ngunit tila kabisado ng kabayo ang bawat daan. Inakay siya nito patungo sa isang makitid na lagusan sa pagitan ng malalaking bato. Mahirap itong makita kung hindi mo alam ang daraanan. Mabilis silang nakalusot. Nang dumating ang mga humahabol, hindi na nila makita kung saan nagtungo ang dalaga at ang kabayo. Nagpatuloy pa sila sa paghahanap, ngunit nabigo rin silang makita ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan na silang umalis. Napaupo si Elita sa isang malaking bato habang hinihingal. Mahigpit pa rin niyang yakap ang kahon. Ngayon ay alam na niyang hindi basta pangkaraniwang kabayo ang kanyang sinusundan. May isang lihim itong binabantayan at ang lihim na iyon ay may mga taong handang pumatay upang mapasaka nila. Matagal na nanatiling nakaupo si Elita sa malaking bato habang pilit pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang katahimikan ng kagubatan ay muling bumalik, ngunit hindi na nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas ay muntik na siyang mahuli ng 3 lalaking naghahanap sa mahiwagang kabayo. Tinapik ng kabayo ang kanyang balikat gamit ang nguso nito. Napatingin si Elita rito. Sa mga mata ng hayop ay tila may kakaibang talino at pag-unawa. Hindi ito mukhang isang karaniwang kabayo. Para bang alam nito ang bawat hakbang na dapat nilang gawin. Mahigpit niyang hinawakan ang kahong kahoy. Anong lihim ba ang inaalagaan mo? Mahina niyang tanong. Hindi siyempre sumagot ang kabayo. Sa halip ay muli itong naglakad dahan-dahan lamang na para bang inaakay siyang sundan ito. Wala nang ibang mapagpipilian si Elita. Muli siyang sumunod. Lumalim pa ang kanilang paglalakad sa kagubatan hanggang sa marating nila ang isang maliit na burol. Sa tuktok nito ay may isang lumang kapilyang yari sa bato. Sira-sira na ang bubong at halos natakpan na ng mga gumagapang na halaman ang mga dingding. Mukhang maraming taon nang walang pumupunta roon. Huminto ang kabayo sa harapan ng kapilya. Tahimik itong tumingin sa pintuang yari sa kahoy. Dahan-dahang itinulak ni Elita ang pintuan. Umalingaw-ngaw ang mahinang langit-ngit nito sa loob ng lumang gusali. Sa loob ay may ilang sirang bangko at isang lumang altar. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang kupas na kandila at isang maliit na krus na yari sa kahoy. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa pinakadulong bahagi ng kapilya. Napaatras siya sa gulat. Hindi niya napansing may tao pala roon. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas. Nakasuot siya ng lumang kasuotang kulay abo at may hawak na tungkod na tila kasimbanda na rin niya. Hindi siya mukhang nagulat sa pagdating ni Elita. Sa halip ay marahan siyang ngumiti. Sa wakas, wika ng matanda. Dumating ka rin. Napakunot ang noo ni Elita. Kilala ninyo po ako? Ikaw si Elita. Lalong nagtaka ang dalaga. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin muna siya sa kabayo. Lumapit ang kabayo at marahang yumuko ang ulo nito sa harap ng matanda. Hinaplos niya ang noo ng hayop. Mahusay ang ginawa mo, bulong niya rito. Napatingin si Elita sa kanilang dalawa. Kilalang kilala ninyo ang kabayong ito? Oo, sagot ng matanda. Mahigit 20 taon ko na itong hinihintay. Natahimik si Elita. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalalim ang misteryo. Pakisabi po sa akin ang totoo. Pakiusap niya. Sino kayo? Ano ang lihim ng kabayong ito? Bakit may mga taong naghahabol sa amin? Huminga ng malalim ang matanda. Ako ang huling tagapagbantay ng isang lihim na halos nakalimutan na ng panahon. Tumigil siya sandali. At ang kabayong iyan ang huling saksi sa isang malaking pagtataksil. Napatitig si Elita.
Maraming taon na ang nakalipas, patuloy ng matanda. May isang pinunong tapat sa bayan ang nagtago ng isang bagay na hindi dapat mapunta sa kamay ng mga sakim. Kayamanan po ba yon? Umiling ang matanda. Higit pa sa kayamanan. Lupa? Mahalaga pa roon. Hindi makapagsalita si Elita. Isang kasulatan, sabi ng matanda. Isang dokumentong nagpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng malalawak na lupain sa paligid ng San Isidro. Nagulat si Elita. Kung ganoon, maraming tao ang maaaring mawalan ng kapangyarihan kapag nakita iyon. Tumango ang matanda. At mayroon ding mga taong gagawin ang lahat upang hindi na ito matagpuan. Biglang naalala ni Elita ang 3 lalaking humabol sa kanya. Sila po ba ang naghahanap noon? Hindi lamang sila, sagot ng matanda. May iba pa silang kasamahan. Tahimik na napayuko si Elita. Biglang tila naging napakabigat ng kahong kanyang hawak. Hindi na lamang pala ito simpleng kahon. Maaari itong maging dahilan ng panganib o maging susi upang lumabas ang katotohanan. Lumapit ang matanda at marahang binuksan ang kahon. Kinuha niya ang lumang mapa. Inilatag niya ito sa ibabaw ng altar. May mga bahagi itong kupas na. Ngunit malinaw pa rin ang isang pulang marka sa gawing hilaga ng kagubatan. Ito ang susunod ninyong pupuntahan, sabi niya. Ano po ang naroon? Ang kuweba ng mga unang tagapagbantay. Naroon po ba ang kasulatan? Hindi agad sumagot ang matanda. Kung naroon pa. Napalunok si Elita. Bakit po ninyo sinabing kung naroon pa? Dahil may posibilidad na may ibang naunang naghahanap. Muling bumalot ang katahimikan sa lumang kapilya. Sa labas ay nagsimulang dumilim ang kalangitan. Unti-unting humihip ang malamig na hangin. Napansin ng matanda ang kanyang pag-aalala. Huwag kang matakot, Samon, sabi niya. Hindi ka pinili ng kabayo ng walang dahilan. Ako po ba ang pinili nito? Tumango ang matanda. Maraming tao ang lumapit sa kabayong iyan sa loob ng maraming taon. Pero bakit ako? Ang sagot sa tanong na iyan ay matatagpuan mo rin sa tamang panahon. Hindi na muling nagtanong si Elita. Sa kanyang puso ay naramdaman niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang simpleng buhay na nakasanayan niya sa baryo ay tuluyan ng nagbago. At habang pinagmamasdan niya ang lumang mapa sa ibabaw ng altar, unti-unti niyang naunawaan na ang pagdating ng kabayong walang sakay ay hindi aksidente. Isang paanyaya upang tuklasin ang katotohanang matagal ng itinago ng panahon. Pagsikat ng araw ay naghanda sina Elita at ang matandang tagapagbantay para sa kanilang paglalakbay. Tahimik na nakatayo sa labas ng lumang kapilya, ang kabayong walang sakay, wari naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling pangunahan ang kanilang paglalakbay. Mahigpit na hawak ni Elita ang kahong-kahoy at ang lumang mapa. Buong magdamag niya itong pinagmasdan, sinusubukang unawain ang mga guhit at palatandaan. May isang pulang marka sa gawing hilaga ng kagubatan at doon nakaturo ang kanilang landas. Bago sila umalis, nagsalita ang matanda. Ano man ang makita mo sa kuweba, huwag kang magpapadala sa takot. Ang pinakamabigat na laban ay hindi laban sa mababangis na hayop, kundi laban sa kasakiman ng tao. Tumango si Elita. Hindi pa rin niya alam ang pangalan ng matanda, ngunit sapat na ang tiwalang ibinigay nito upang ipagpatuloy niya ang paglalakbay. Muli silang pinangunahan ng kabayo. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa kagubatan, napansin ni Elita na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang matatabang puno ay napalitan ng matataas na batuhan, lumiliit ang daan at mas nagiging matarik ang bawat hakbang. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang paanan ng isang bundok. Sa gilid nito ay may makitid na siwang na halos natatakpan ng mga baging. Huminto ang kabayo. Iyan ang pasukan, sabi ng matanda. Tinanggal niya ang makakapal na baging at lumitaw ang madilim na bunganga ng kuweba. Malamig ang hanging nagmumula sa loob. Tahimik na pumasok ang tatlo. Habang papalalim sila,
Napansin ni Elita ang mga ukit sa dingding ng kuweba. May mga larawan ng mga kabayo, mga taong may hawak na pergamino, at isang malaking punong kahoy na napapalibutan ng mga tao. Ano po ang ibig sabihin ng mga ukit na ito? Tanong niya. Kasaysayan, sagot ng matanda. Iyan ang kwento ng mga unang tagapagbantay. Patuloy silang naglakad hanggang marating nila ang isang malawak na bulwagan sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay may isang batong pedestal. Ngunit nang makita iyon ni Elita, bigla siyang natigilan. Wala itong laman. Napakunot ang noo ng matanda. Huli na ba tayo? Bulong niya. Lumapit siya sa pedestal at pinagmasdan ang makapal na alikabok. May bakas ng mga yapak. Hindi pa ito naluluma. Ibig sabihin, sabi niya, may nakarating na rito kamakailan. Lumakas ang kaba ni Elita. Nasaan na po ang kasulatan? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay nagsimulang suriin ang paligid. Napansin ni Elita ang isang maliit na simbolong nakaukit sa gilid ng pedestal. Kapareho ito ng simbolong nasa pilak na palawit na nakita niya sa ilalim ng siyahan ng kabayo. Dahan-dahan niyang inilabas ang palawit. Nang mailapit niya ito sa ukit, biglang umusad ang batong pedestal. Nagkaroon ng mahinang pagyanig sa buong kuweba. Unti-unting bumukas ang isang lihim na lagusan sa likod ng pedestal. Nagkatinginan sina Elita at ang matanda. May isa pang silid, sabi ng matanda. Maingat silang pumasok, mas maliit ang silid na iyon. Ngunit sa gitna nito ay may isang lumang baul na yari sa bakal. Makapal ang kalawang nito, ngunit nananatiling matibay ang kandado. Lumapit ang kabayo. Marahan nitong itinulak ang baul gamit ang nguso nito. Napansin ni Elita na may parehong simbolo ang kandado. Muli niyang inilapit ang pilak na palawit. Sa isang iglap ay bumukas ang kandado. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip. Ngunit sa halip na kasulatan, ang makita niya, isang lumang balabal at isang maliit na tala-arawan ang naroon. Kinuha ng matanda ang tala-arawan. Binuklat niya ang mga pahina nito. Lumalim ang kanyang paghinga. Narito ang pangalan ng nagtago sa kasulatan, sabi niya. Sino po siya? Tanong ni Elita. Tomas de Vera. Hindi pamilyar ang pangalan kay Elita, ngunit tila mahalaga ito sa matanda. Siya ang pinuno ng mga unang tagapagbantay. Bago siya namatay, isinulat niya kung saan niya inilipat ang tunay na kasulatan. Hindi na itago ni Elita ang pananabik. Ibig sabihin, hindi pa nawawala ang dokumento? Tumango ang matanda. Hindi. Nilinlang lamang niya ang mga humahabol sa kanya. Bigla silang nakarinig ng mga yabag mula sa labas ng kuweba. Kasunod nito ang mga tinig ng ilang lalaki. Hanapin ninyo sila. Hindi sila maaaring makalayo. Namutla si Elita. Nakapasok na rin sa kuweba ang mga lalaking humahabol sa kanila. Mabilis na isinara ng matanda ang baul at iniabot ang tala-arawan kay Elita. Itago mo ito, mariin niyang sabi. Pero kayo po. Ako ang magpapabagal sa kanila. Umiling si Elita. Hindi ko kayo iiwan. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. May mas mahalagang tungkulin kang dapat tapusin. Lumapit ang kabayong walang sakay at tila inudyukan si Elita na sumunod dito. Kasabay ng papalakas na yabag ng mga humahabol, napagtanto niyang wala na silang oras. Mahigpit niyang niyakap ang tala-arawan at sumunod sa kabayo sa isa pang makitid na lagusan ng kuweba. Sa kanyang likuran ay naiwan ang matandang tagapagbantay, handang harapin ang panganib upang mailigtas ang lihim na matagal na niyang binabantayan. At sa bawat hakbang ni Elita palayo sa kuweba, lalo niyang naramdaman na papalapit na siya sa katotohanang kayang baguhin ang kapalaran ng buong baryo ng San Isidro. Halos hindi na makahinga si Elita habang mabilis na sinusundan ang kabayong walang sakay sa makitid na lagusan ng kuweba. Madulas ang daan at maraming naglalakihang bato ang nakaharang sa kanilang dinaraanan. Sa likuran niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga sigawan ng mga lalaking humahabol sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa matandang tagapagbantay.
Paulit-ulit siyang lumilingon, umaasang makita itong sumusunod, ngunit tanging dilim ng kuweba ang kanyang nasisilayan. Mahigpit niyang niyakap ang lumang talaarawan. Pakiramdam niya ay higit itong mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita sila ng liwanag sa dulo ng lagusan. Mabilis silang lumabas. Tumambad sa kanilang harapan ang isang malawak na lambak na napapalibutan ng matatarik na bangin. Malinis ang hangin at may malinaw na batis na dumadaloy sa gitna nito. Wala ni isang bahay o bakas ng tao sa paligid. Huminto ang kabayo sa ilalim ng isang malaking punong nara. Napaupo si Elita sa damuhan. Pagod na siya sa kanilang pagtakbo. Pagkaraan ng ilang sandali ay maingat niyang pinuksan ang lumang talaarawan. Kupas na ang mga pahina nito, ngunit malinaw pa ring mababasa ang sulat kamay ng may-ari. Sa unang pahina ay nakasulat ang pangalan, Thomas de Vera. Sa ibaba nito ay may isang maikling pangungusap. Kung ang talaarawang ito ay nababasa na ng iba, nangangahulugang dumating na ang panahon upang ilantad ang katotohanan. Napalunok si Elita. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga sumunod na pahina. Isinalaysay ni Tomas kung paano nagsimula ang lahat. Maraming taon na ang nakalipas, ang malawak na lupain sa paligid ng San Isidro ay pag-aari ng mga pamilyang sama-samang nagsasaka rito. Walang mayamang Panginoon at walang inaapi. Ngunit dumating ang isang makapangyarihang lalaki na nagngangalang Don Hilario. Sa pamamagitan ng panlililinlang at peking kasulatan, inangkin nito ang halos lahat ng lupain. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan, marami ang napilitang umalis. Ang iba naman ay naging mga manggagawa sa sariling lupang minsan nilang pag-aari. Hindi matanggap ni Tomas ang kawalang katarungan, kasama ang ilang matatapat na kasamahan, itinago niya ang tunay na kasulatan na nagpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng mga lupa. Bago siya tuluyang mawala, ipinagkatiwala niya ang lihim sa mga tagapagbantay at ang kabayong walang sakay ang naging huling tagapag-ingat ng landas patungo rito. Napahawak si Elita sa kanyang dibdib. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit maraming taong naghahanap sa kabayo. Hindi simpleng kayamanan ang kanilang pakay, kapangyarihan ang nais nilang mapanatili. Habang binabasa niya ang huling bahagi ng talaarawan, may isang pahinang nakatiklop. Maingat niya itong binuksan. May nakaguhit na panibagong mapa. Hindi ito katulad ng nauna. May marka ito sa isang lumang kampanaryo sa gilid ng San Isidro. Sa ibaba ng mapa ay may nakasulat. Ang tunay na kasulatan ay hindi itinago sa kagubatan. Inilihis ko lamang ang mga naghahabol. Hanapin ang kampanang hindi na muling tumunog. Napatayo si Elita. Ibig sabihin, nasa baryo lamang ang kasulatan. Biglang umangat ang ulo ng kabayo. Tumingin ito sa dakong kanilang pinanggalingan. Kasunod noon ay may narinig na yabag. Mabilis na nagtago si Elita sa likod ng malaking puno. Mula sa pagitan ng mga damo ay nakita niyang lumabas ang tatlong lalaking humahabol sa kanila. Pagod na pagod ang mga ito ngunit hindi pa rin sumusuko. Sigurado akong dumaan sila rito, sabi ng isa. Tingnan ninyo ang paligid. Dahan-dahang inilapit ni Elita ang talaarawan sa kanyang dibdib upang hindi ito makita. Tahimik ang kabayo. Hindi ito gumawa ng anumang kilos na maaaring magbunyag sa kanilang pinagtataguan. Lumipas ang ilang minuto. Hindi nakita ng mga lalaki ang dalaga. Nagpasya silang magpatuloy sa paghahanap sa kabilang bahagi ng lambak. Nang tuluyan silang mawala sa paningin, saka lamang nakahinga ng maluwag si Elita. Ngunit may isa pang bagay ang bumabagabag sa kanyang isip. Nasaan na ang matandang tagapagbantay? Buhay pa kaya ito? Hindi siya mapalagay. Ngunit naalala niya ang bilin ng matanda. May tungkulin siyang dapat tapusin. Kung babalik pa siya sa kuweba, maaaring mahuli lamang siya at tuluyang mawala ang talaarawan. Tumingin siya sa kabayo. Uuwi tayo sa San Isidro, mahina niyang sabi. Parang naunawaan siya ng kabayo. Marahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa daang pabalik sa baryo. Hindi na lamang pag-uusisa ang nagtutulak kay Elita ngayon.
May dala na siyang katotohanang maaaring magpalaya sa maraming pamilya. Ngunit hindi niya alam na sa kanyang pagbabalik sa San Isidro, isang taong matagal nang nagtatago sa likod ng lahat ng pangyayari ang naghihintay na sa kanya. At ang taong iyon ay handang gawin ang lahat upang hindi na muling lumitaw ang lihim ng kabayong walang sakay. 2 araw ang naging paglalakbay ni na Elita at ng kabayong walang sakay bago nila muling natanaw ang baryo ng San Isidro. Habang papalapit sila, napansin niyang tila nagbago ang karaniwang payapang paligid. Ang mga tao ay nag-uumpukan sa gitna ng baryo at bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Nang makita si Elita, mabilis na lumapit ang kanyang ina. "Anak!" Umiiyak nitong sambit habang mahigpit siyang niyayakap. "Akala namin ay hindi ka na makakabalik." Napayakap din si Elita sa kanyang ina. "Pasensya na po. Mahaba ang nangyari ngunit ligtas po ako." Nakita rin ng mga taga-baryo ang kabayong walang sakay. Muli silang nagbulungan sapagkat wala pa ring nakikitang tunay na may-ari nito. Lumapit ang kapitan ng baryo. "Elita," seryoso niyang wika, "may mga armadong lalaki na ilang ulit nang pumunta rito. Ikaw ang hinahanap nila." Nanlamig ang pakiramdam ni Elita. "Ano po ang sinabi nila?" "Huwag daw naming itago ang dalagang kasama ng kabayo. Kapag nalaman nilang nagsisinungaling kami, susunugin nila ang baryo." Napayuko ang mga tao. Takot ang makikita sa kanilang mga muka. Ayaw ni Elita na madamay ang kanyang mga kababayan. Kinagabihan, tahimik siyang umupo sa loob ng kanilang bahay. Inilabas niya ang tala-arawan at muling binasa ang pahinang nagsasaad ng lumang kampanaryo. Kung naroon ang tunay na kasulatan, kailangan niya itong mahanap bago maunahan ng mga humahabol. Ngunit hindi niya alam kung paano siya kikilos nang hindi napapansin. Habang nag-iisip siya, may marahang kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Maingat na binuksan ni Elita ang pinto. Isang matandang babae ang naroon. Nakasuot ito ng kupas na saya at may dalang maliit na basket. "Ikaw ba si Elita?" tanong nito. "Opo." May iniabot ang matanda. Isang lumang susi na yari sa tanso. "Nakiusap sa akin ang isang matandang lalaki na ibigay ito sa iyo kung sakaling makabalik ka." Nanlaki ang mga mata ni Elita. "Nasaan na po siya?" Umiling ang babae. "Hindi ko alam. Isang binata lamang ang nagdala ng mensahe. Sinabi niyang, huwag mong hahanapin ang matanda. Hanapin mo raw ang katotohanan." Napaluha si Elita. Hindi niya alam kung buhay pa ang matandang tagapagbantay. Ngunit alam niyang isinugal nito ang sariling buhay upang mailigtas siya. Matapos umalis ang matandang babae, pinagmasdan ni Elita ang susi. May nakaukit dito na kaparehong simbolo ng pilak na palawit. Bigla niyang naalala ang nakaguhit na kampanaryo sa mapa. Marahil ang susi ang magbubukas sa lihim na nakatago roon. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, tahimik siyang umalis ng bahay. Kasunod niya ang kabayong walang sakay. Tinungo nila ang lumang kampanaryo sa dulong bahagi ng baryo. Marami ng taon itong hindi ginagamit. May mga bitak na ang mga pader nito at halos matabunan na ng mga damo ang paligid. Pagpasok niya sa loob, puro alikabok ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng lumang sahig ay may malaking kampanang nakahandusay. Tahimik niyang sinuri ang paligid. Wala siyang makitang anumang taguan, hanggang sa mapansin niyang may maliit na butas sa paanan ng kampana. Kinuha niya ang tansong susi. Dahan-dahan niya itong ipinasok. Tumunog ang isang mahinang lagitik. Unti-unting umusad ang batong sahig. Lumitaw ang isang lihim na hagdanan pababa. Huminga ng malalim si Elita. Bitbit ang maliit na lampara, nagsimula siyang bumaba. Sa ilalim ng kampanaryo ay may isang lihim na silid. Sa gitna nito ay may isang batong mesa. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang mahabang sisidlang yari sa kahoy. Lumapit siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sisidlan. Naroon ang isang pergamino na maingat na binalot ng tela. Kasama nito ang isang singsing na may tatak ng sinaunang pinuno ng San Isidro.
Nang buksan niya ang pergamino, nakita niya ang mga lumang lagda at opisyal na tatak. Ito ang tunay na kasulatan. Ito ang katibayan ng pagmamay-ari ng mga lupaing matagal nang ipinagkait sa mga mamamayan. Napapikit si Elita. Sa wakas ay natagpuan niya ang lihim na matagal nang pinoprotektahan ng kabayong walang sakay. Ngunit bago pa man siya makaalis sa lihim na silid, isang malamig na tinig ang narinig niya mula sa itaas ng hagdan. Matagal kitang hinintay. Dahan-dahang napatingala si Elita. Sa bungad ng hagdanan ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki na may mamahaling kasuotan. Sa kanyang likuran ay naroon ang 3 lalaking unang humabol kay Elita sa kagubatan. Ngumiti ang lalaki. Ako si Don Ricardo, pakilala niya. Apo ni Don Hilario. Bahagya siyang yumuko habang nakatitig sa pergaminong hawak ni Elita. At ngayon, ibibigay mo na sa akin ang kasulatang nararapat na mapunta sa aming pamilya. Niyakap ni Elita ang pergamino. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang paglalakbay. Mahigpit na niyakap ni Elita ang pergaminong hawak niya. Hindi siya kumilos, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa harapan niya ay nakatayo si Don Ricardo, habang nasa likuran nito ang 3 armadong lalaki na matagal nang sumusunod sa kanya. Ngumiti si Don Ricardo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isang pirasong papel lamang ang hawak mo. Mariing umiling si Elita. Hindi ito basta papel. Katibayan ito ng katotohanan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo. Katotohanan? Malamig niyang tanong. Ang katotohanan ay kung sino ang may kapangyarihan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Maraming taon nang nasa aming pamilya ang mga lupang iyon. Walang makikinig sa isang hamak na dalaga. Hindi habang buhay na mabubuhay ang kasinungalingan. Matapang na sagot ni Elita. Napatawa si Don Ricardo. Kung gayon, wala na akong dahilan para hayaan kang makaalis. Nagbigay siya ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Sabay-sabay na lumapit ang 3 lalaki. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagaspas ng hangin ang narinig mula sa itaas. Kasunod nito ay ang mabilis na pagtakbo ng kabayong walang sakay. Bigla itong sumulpot sa bungad ng hagdanan. Nagulat ang mga tauhan ni Don Ricardo. Sa lakas ng pagbangga ng kabayo, nawalan ng balanse ang 2 lalaki at gumulong pababa sa hagdan. Sinamantala ni Elita ang pagkakataon. Mabilis niyang isinilid ang pergamino at ang singsing sa loob ng kanyang balabal. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa isang makitid na lagusan sa likod ng lihim na silid na ngayon lamang niya napansin. Pigilan ninyo siya! Sigaw ni Don Ricardo. Humabol ang natitirang tauhan, makitid ang lagusan at halos gumagapang na si Elita sa pagdaan. Sa likuran niya ay naririnig niya ang mabibigat na yabag ng mga humahabol. Biglang bumukas ang lagusan sa isang maliit na kuweba sa gilid ng burol. Agad siyang lumabas. Kasunod niya ang kabayong walang sakay. Hindi nagtagal ay nakalabas din ang mga tauhan ni Don Ricardo. Mabilis na sumakay sa kabayo si Elita. Bagaman wala siyang gaanong karanasan sa pangangabayo, tila alam mismo ng kabayo ang daan. Mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na kagubatan. Nag-utos si Don Ricardo sa kanyang mga tauhan na habulin sila, ngunit kabisado ng kabayo ang bawat daan, bawat liko at bawat makitid na landas. Unti-unti nilang naiwan ang mga humahabol. Nang marating nila ang isang mataas na bahagi ng bundok, huminto ang kabayo. Mula roon ay tanaw ni Elita ang buong baryo ng San Isidro. Tahimik siyang napaupo sa isang malaking bato. Unti-unti niyang inilabas ang pergamino. Kasunod nito ang lumang singsing. Habang pinagmamasdan niya ang singsing, napansin niyang may maliit na bahagi. Itong maaari buksan. Maingat niya itong pinihit. Sa loob ay may nakatiklop na munting piraso ng papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan iyon. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Ang katotohanan ay hindi magiging ganap hanggat hindi natatagpuan ang huling tagapagmana.
Napakunot ang noo ni Elita. Huling tagapagmana? Hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mensahe. Biglang may isang mahinang tinig mula sa likuran. Hinahanap mo rin pala ang sagot na iyan. Mabilis siyang napalingon. Isang lalaking nasa 30 taong gulang ang nakatayo sa ilalim ng isang punong kahoy. May mga sugat ito sa braso at tila matagal nang naglalakbay. Hindi siya kilala ni Elita, ngunit ang lalaking iyon ay may suot na parehong pilak na palawit na nakita niya sa siyahan ng kabayo. Lumapit ito ng dahan-dahan. "Ako si Gabriel," sabi niya. At matagal na kitang hinahanap, hindi agad nagsalita si Elita. "Kilala mo ba ang matandang tagapagbantay?" tanong niya. Tumango si Gabriel. "Siya ang aking guro." "Buhay pa ba siya?" Sandaling yumuko si Gabriel bago sumagot. Nasugatan siya nang pigilan niya ang mga tauhan ni Don Ricardo. Nailigtas siya ng ilang magsasaka at kasalukuyan siyang nagpapagaling sa isang lihim na kubo. Napuno ng pag-asa ang puso ni Elita, ngunit hindi pa tapos si Gabriel. "May isa pa akong dapat sabihin." "Ano iyon?" Huminga siya ng malalim. Ang huling tagapagmanang tinutukoy sa lihim na mensahe ay hindi basta sino man. Saglit siyang tumingin sa pergamino saka kay Elita, at naniniwala akong ikaw ang taong iyon. Nanatiling tahimik si Elita matapos marinig ang sinabi ni Gabriel. Pakiramdam niya ay huminto ang oras. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang tinutukoy na huling tagapagmana. Lumaki siyang isang karaniwang dalaga sa San Isidro. Wala siyang alam tungkol sa mayamang angkan o sa mga lihim na kasaysayang binabanggit ni na Gabriel at ng matandang tagapagbantay. Mariin siyang umiling. "Hindi maaari, nagkakamali ka." Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay inilabas niya mula sa kanyang balabal ang isang maliit na supot na yari sa lumang katad. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may isang kupas na larawan. Inabot niya ito kay Elita. Nang pagmasdan ito ng dalaga, nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa larawan ang isang batang babae na halos kamukha niya. Katabi nito ang isang mag-asawang nakangiti. Sa likuran nila ay ang parehong kabayong walang sakay, mas bata lamang ang anyo. Napahawak si Elita sa larawan. "Hindi ko sila kilala." Tumango si Gabriel. "Normal lamang yun. Bata ka pa nang mangyari ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Gabriel bago nagsalita. Ang lalaking nasa larawan ay si Rafael de Vera, apo ni Tomas de Vera. Napalunok si Elita. Siya ang tunay na tagapagmana ng mga kasulatan. "Teka, bakit ako kasama sa larawan?" "Dahil ikaw ang kanyang anak." Napaatras si Elita. Hindi siya makapaniwala. "Hindi! Ang ama ko ay si Mang Isko. Isa lamang siyang magsasaka." Malungkot na ngumiti si Gabriel. "Si Mang Isko ang nagpalaki sa iyo, ngunit hindi siya ang tunay mong ama." Parang gumuho ang mundo ni Elita. Ang lahat ng kanyang alaala ay umiikot kay Mang Isko. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magtanim, mangisda at maging mabuting tao. Hindi niya kayang tanggapin ang sinabi ni Gabriel. "Nasaan ang ebidensya mo?" Tahimik na inilabas ni Gabriel ang isang lumang liham. Ito ang iniwan ng matandang tagapagbantay. Tinanggap iyon ni Elita. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang nilalaman. Isinaad sa liham na maraming taon na ang nakalipas ay pinaslang si Rafael de Vera dahil tumanggi siyang isuko ang tunay na kasulatan. Bago siya namatay, ipinagkatiwala niya ang kanyang sanggol na anak sa matalik niyang kaibigan, si Mang Isko. Upang mailigtas ang bata, itinago ang tunay nitong pagkatao. Pinalaki siyang parang karaniwang anak ng magsasaka. At ang batang iyon ay si Elita. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Maging mabuting tao ka, anak. Darating ang araw na kakailanganin mong ipaglaban ng tama." Noon ay hindi niya iyon naunawaan.
Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi siya inampon dahil sa awa. Iniligtas siya upang mabuhay. Tahimik na lumapit ang kabayong walang sakay. Marahan nitong isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang leeg nito. Alam mo na pala ang lahat, bulong niya. Tila nauunawaan siya ng hayop. Lumapit si Gabriel. Hindi ka pinili ng kabayo ng nagkataon lamang. Matagal ka na nitong hinihintay. Pinahid ni Elita ang kanyang mga luha. Hindi ko kailangan ng yaman o ang mga lupain. Hindi iyon ang mahalaga, sagot ni Gabriel. Kung gayon ano, ang hustisya. Tahimik na yumuko si Elita. Bigla nilang narinig ang mabilis na yabag ng isang kabayo. May paparating. Ilang sandali pa ay lumitaw ang isang binatang hingal na hingal. Gabriel, sigaw nito. Ano ang nangyari? Parating na si Don Ricardo. Napatayo silang dalawa. Kasama niya ang maraming armadong tauhan. Nagkatinginan sina Gabriel at Elita. Hindi na sila maaaring magtago. Alam na ni Don Ricardo kung sino ang tunay na tagapagmana at hindi ito titigil hanggat hindi na nababawi ang pergamino. Mahigpit na hinawakan ni Elita ang kasulatan. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paglalakbay, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi na siya ang simpleng dalagang takot sa panganib. Isa na siyang tagapag-ingat ng katotohanan. At handa na siyang ipaglaban ito kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang yabag ng maraming kabayo sa paanan ng bundok. Mula sa kanilang kinatatayuan, ay nakita ni na Elita ang pagdating ni Don Ricardo kasama ang mahigit 100 armadong tauhan. Hindi na siya nagtatago. Tuwiran siyang tumingin kay Elita. Tapos na ang pagtatago mo, sigaw niya. Isuko mo ang pergamino at ililigtas ko ang buhay ng mga taga San Isidro. Nagkatinginan sina Elita at Gabriel. Alam nilang pananakot lamang iyon, ngunit alam din nilang kayang gawin ni Don Ricardo ang kanyang banta. Tumayo si Elita, mahigpit niyang hawak ang pergamino. Hindi ko ito ibibigay. Nagdilim ang mukha ni Don Ricardo. Kung ganoon ang buong baryo ang magdurusa dahil sa katigasan ng ulo mo. Mabilis niyang iniutos sa kanyang mga tauhan ang paglusob. Sabay-sabay na umakyat ang mga ito sa bundok. Hinila ni Gabriel si Elita. Kailangan nating makaalis, ngunit umiling siya. Hindi habang patuloy nilang tinatakot ang mga tao, sa sandaling iyon ay lumapit ang kabayong walang sakay. Tumingin ito kay Elita, saka mabilis na tumakbo pababa ng bundok. Nagtaka ang mga tauhan ni Don Ricardo. Agad nila itong hinabol. Habulin ninyo ang kabayo! Sigaw ng isa. Nagkaroon ng kaguluhan. Naghiwa-hiwalay ang mga humahabol. Napansin ni Gabriel ang pagkakataon. Ngayon, mabilis nilang tinahak ang isang lihim na daan patungo sa baryo. Pagdating nila sa San Isidro, nadatnan nilang nagtipon na ang halos lahat ng mamamayan sa harap ng lumang bulwagan. Naroon din ang kapitan ng baryo. Kasama niya ang ilang matatandang matagal nang naninirahan sa lugar. Huminga ng malalim si Elita. Panahon na upang ilantad ang katotohanan. Tumayo siya sa harap ng mga tao. Marahang inilabas ang pergamino. Tayong lahat ay nabuhay sa paniniwalang ang mga lupain ng San Isidro ay pag-aari ng pamilya ni Don Hilario. Malakas niyang wika. Totoo ba iyon? Tanong ng isang matanda. Dahan-dahang inilahad ni Elita ang buong kwento. Isinalaysay niya ang tungkol kay Tomas de Vera, ang pagtataksil, ang pagtatago ng tunay na kasulatan, ang mga tagapagbantay, at ang kabayong walang sakay na nag-ingat sa lihim sa loob ng maraming taon. Tahimik na nakinig ang buong baryo. Pagkatapos ay ipinakita niya ang pergamino. Isa-isang lumapit ang matatanda. Sinuri nila ang mga lumang lagda at mga tatak. May ilan sa kanila ang napaluha. Ang lagda ng aking lolo, mahina nilang sambit. Ito ang tunay na dokumento. Unti-unting kumalat ang bulong-bulungan sa buong baryo. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Don Ricardo kasama ang kanyang mga tauhan. Huminto siya,
sa gitna ng maraming tao. "Kasalanan ng inyong ginagawa," sigaw niya. "Peking kasulatan iyan." Tahimik na humakbang si Gabriel. Mula sa kanyang balabal ay inilabas niya ang lumang tala-arawan ni Tomas de Vera. Iniabot niya ito sa kapitan. Binasa ng kapitan ang ilang bahagi nito sa harap ng lahat. Nakasulat doon kung paano pinagawa ni Don Hilario ang peking kasulatan upang maagaw ang mga lupain. Lalong nagalit si Don Ricardo. Sinungaling, ngunit bago pa siya makalapit, isang pamilyar na tinig ang narinig ng lahat. "Tama na." Napalingon ang mga tao. Dahan-dahang lumapit ang matandang tagapagbantay. May benda ang kanyang balikat, ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Nagbunyi ang mga taga-baryo nang makitang buhay siya. Lumapit siya sa harap ng lahat. "Ako ang huling saksi sa nangyari maraming taon na ang nakalipas." Isa-isa niyang kinumpirma ang lahat ng sinabi ni Elita. Wala nang maitanggi si Don Ricardo. Unti-unting umatras ang kanyang mga tauhan. Nakita nilang nawawala na ang tiwala ng mga tao sa kanilang pinuno. Ngunit sa halip na sumuko, biglang hinugot ni Don Ricardo ang isang patalim. Mabilis siyang sumugod kay Elita. Hindi na nakaiwas ang dalaga. Ngunit bago pa siya maaabot ng patalim, mabilis na sumingit ang kabayong walang sakay. Tinulak nito si Don Ricardo gamit ang malakas na dibdib. Nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak sa lupa. Tumilapon ang kanyang patalim. Agad siyang pinalibutan ng mga kalalakihan ng baryo. Sa unang pagkakataon, wala na siyang kapangyarihang maipangtakot sa sinuman. Mahigpit siyang dinakip habang tahimik lamang na pinagmamasdan ni Elita ang buong pangyayari. Sa wakas ay nagsisimula ng manaig ang katotohanan, ngunit alam niyang may isa pang mahalagang hakbang na kailangang gawin upang tuluyang matapos ang mahabang kasaysayan ng kasinungalingan. Nang dakpin si Don Ricardo, tila gumaan ang hangin sa buong baryo ng San Isidro. Ang takot na matagal nang bumalot sa puso ng mga tao ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Mahigpit na iginapos ng mga kalalakihan ng baryo si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Hindi na sila nanlaban. Alam nilang wala na silang may kakaila matapos lumabas ang tunay na kasulatan, ang tala-arawan ni Tomas de Vera at ang testimonya ng matandang tagapagbantay. Lumapit ang kapitan ng baryo kay Elita. "Maraming taon naming hinintay ang araw na ito," wika niya. "Ngayon lamang namin nalaman ang buong katotohanan." Tumango si Elita. "Hindi ako ang dapat pasalamatan." Lumingon siya sa kabayong walang sakay. Tahimik lamang itong nakatayo sa ilalim ng malaking punong akasya. Hindi ito humihingi ng pagkilala. Hindi rin ito naghahanap ng papuri. Parang sapat na rito na natupad na ang tungkuling matagal nitong iningatan. Makalipas ang ilang araw, dumating sa San Isidro ang mga kinatawan ng pamahalaan mula sa bayan upang siyasatin ang mga dokumentong natagpuan. Isa-isang sinuri ang mga lumang lagda, mga tatak, at ang kasaysayang nakatala sa tala-arawan. Matapos ang masusing pagsisiyasat, kinilala nilang tunay ang kasulatan. Ipinahayag nilang walang bisa ang mga huwad na dokumentong ginamit noon upang maagaw ang mga lupain. Unti-unting naibalik sa mga pamilya ng San Isidro ang kanilang mga minanang sakahan. Marami ang napaluha sa tuwa. Ang mga lupang minsang ipinagkait sa kanila ay muli nilang nabawi. Hindi man naging mayaman ang mga taga-baryo, nabawi naman nila ang kanilang dangal at karapatan. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik ang payapang pamumuhay sa San Isidro. Muling naging masigla ang mga bukirin. Narinig na muli ang tawanan ng mga bata sa gitna ng mga palayan. At ang dating lumang kampanaryo ay inayos ng mga mamamayan bilang pag-alala sa kasaysayang minsang itinago ng panahon. Isang umaga, nagtungo si Elita sa ilalim ng punong balete kung saan unang nakita ng buong baryo ang mahiwagang kabayo. Naroon ito. Tahimik na nakatanaw sa malayong kabundukan, lumapit si Elita. Marahan niyang hinaplos ang leeg nito. "Salamat," mahina niyang sambit. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman ang katotohanan." Tahimik lamang ang kabayo, ngunit tila nauunawaan nito ang bawat salitang binitiwan ng dalaga.
Maya-maya ay dumating sina Gabriel at ang matandang tagapagbantay. Ngumiti ang matanda. Natapos na ang kanyang tungkulin. Napatingin si Elita sa kanya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa loob ng maraming taon, ang kabayong ito ang naging huling tagapagbantay ng lihim. Hinintay lamang niya ang taong karapat-dapat maglabas ng katotohanan. Napabuntong hininga si Elita. Hindi ko siya malilimutan. Unti-unting lumakad ang kabayo. Wala itong pagmamadali. Tinungo nito ang daang patungo sa kabundukan. Tahimik lamang silang nakatanaw habang papalayo ito. Hindi na ito lumingon, hindi na rin ito huminto, hanggang sa tuluyan na lamang itong nawala sa likod ng makakapal na puno. Wala nang muling nakakita rito. May nagsasabing bumalik ito sa kagubatang matagal nitong binantayan. May ilan namang naniniwalang isa lamang itong himala na ipinadala upang ituwid ang isang malaking kamalian. Hindi na mahalaga kung alin ang totoo, ang mahalaga ay ang aral na iniwan nito. Natutuhan ng mga taga San Isidro na ang katotohanan ay maaaring maikubli sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito kailanman tuluyang nawawala. Darating at darating ang araw na may isang taong magkakaroon ng lakas ng loob upang ito'y ihayag. Nanatili si Elita sa San Isidro. Hindi niya ginamit ang kanyang karapatan upang maging makapangyarihan o mayaman. Sa halip, pinili niyang manatiling kasama ng kanyang mga kababayan. Tinulungan niyang paunlarin ang kanilang mga bukirin at itinuro sa mga kabataan ang tunay na kasaysayan ng kanilang baryo. Ang lumang tala-arawan ni Tomas de Vera at ang tunay na kasulatan ay inilagak sa isang ligtas na pook upang magsilbing alaala sa mga susunod na salinlahi. At sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng araw na nabawi ng San Isidro, ang kanilang kalayaan, nagtitipon ang buong baryo sa ilalim ng punong balete. Isinasalaysay nila ang kwento ng isang mahiwagang kabayong dumating ng walang sakay. Isang kabayong walang pangalan, ngunit may dalang pag-asa. At sa bawat muling pagsasalaysay ng alamat na iyon, nananatiling buhay sa puso ng mga tao ang ala-ala ng misteryo ng kabayong walang sakay, wakas.